Ayun. Ayun, naman natin ng title 1, yung mga balik, Crimes Against National Security and the Law of Nation. Ano yung mga krimen na nakapaloob dito sa Crimes Against National Security and the Law of Nation. Ito yan sila. Treason. Marami yan. Treason, misprision of treason, espionage. Isa-isahin natin. Kaya treason, ano ba yung treason? Sa mga simple language lang. Treason is defined as a breach of allegiance to a government committed by a person who owes allegiance. Pakimute, mga bali, pakimute. Pakimute yung ano nyo para hindi maano sa recording natin. Okay, ano ulit yung treason ha? Defined as a breach of allegiance. Ano ba yung allegiance muna? Ano ba yung allegiance? Allegiance is defined as the obligation of fidelity and obedience to the government. Ayan lang yung point ng allegiance, mga bali. Obligasyon mo na maging loyal. Pag sinabi kasing fidelity, loyalty. Obligasyon mo na maging loyal ka at sumunod sa gobyerno mo. Yan yung allegiance. Tandaan. Pag sinabi ng allegiance, obligasyon mo na maging loyal sa gobyerno at saka sumunod sa gobyerno. Yun yung allegiance. Pag sinabi treason, breach of allegiance, sinira mo yung allegiance mo sa gobyerno. Ibig sabihin, imbis na maging loyal ka, imbis na sumunod ka, baka hindi ka naging loyal sa gobyerno or hindi ka sumunod sa gobyerno. In short, treason, tinraidor mo yung bansa mo. Ayan yung simple. Ayan yung simple yung paliwanag ng treason. Traidor. Breach of allegiance. Ano ulit yung allegiance? Maging loyal ka at sumunod ka sa gobyerno mo. Treason, hindi ka naging loyal. Hindi ka sumunod sa gobyerno mo. Yan yung simpleng paliwanag sa treason. Kasi may mga elements. Tandaan nyo mga buddy ha. Lahat. I don't recommend nyo to memorize the elements. Gusto ko lang i-familiarize nyo. Familiarize nyo lang elements. Kasi sa board exam, umiikot yun sa mga elemento. Lahat ng krimen may elements yan. Dapat familiarize sa elements para kahit anong ikot na examiner, alam nyo kasi kabisado nyo yung elements. Ganyan. Ano ba yung treason? Ito elements sa elements. Pag tinanong ko sa board exam, sino yung offender sa treason? Sino yung nakakagawa ng treason? Sino yung nakapag-breach of allegiance? Pilipino, tsaka resident alien. Tandaan nyo sino yung offender? Pwedeng Pilipino, pwedeng alien. Ano ba yung alien? Yung foreigner. Hindi lang basta foreigner, dapat resident alien. Pag sabing resident, nandito sa Pilipinas. O tandaan nyo, baka pag tinanong ko sa board exam, Pilipino lang ba ang nakakommit ng treason? Hindi. Resident alien din. Ano ba yung resident alien? Foreigner na dito sa Pilipinas. Yan o. Persons liable, meron tayong Pilipino, meron yung Pilipino kasi meron siyang permanent allegiance. Yun yung alien, residing o resident alien, meron siyang tinatawag ng temporary allegiance. Ano ulit yung allegiance? Obligasyon mo na maging loyal at sumunod sa gobyerno. Yung Pilipino, permanent. Kasi dahil nasa Pilipinas tayo, dito tayo Pilipino, meron tayong permanent yung allegiance. Yung alien yan, residing dito, although foreigner sila, alien sila sa Pilipinas, hindi sila taga dito, kung magadayo sila, habang nandito sila sa Pilipinas, meron silang temporary allegiance. Habang nandito ka sa Pilipinas, foreigner, dapat sumunod ka sa batas ng Pilipinas, dapat sumunod ka at maging loyal ka sa Pilipinas kasi habang kahit foreigner ka, pinaproteksyonan ka ng batas ng Pilipinas. Yan yung point ng resident alien. Tandaan nyo yung permanent at temporary allegiance. Yung permanent allegiance sa Pilipino yan. Yung temporary, yan sa alien residing kasi once na nandito sila, protektado sila ng batas ng Pilipinas o ng gobyerno. And protektado ka ng gobyerno, maging loyal ka habang andito ka sa Pilipinas. Yan. Treason committed by a Filipino in a foreign country may be prosecuted in the Philippines. Pwede. Pilipino ka, nasa Japan ka, pwede ka pa rin makakommit. Pwede ka pa rin makakommit ng treason kahit nasa ibang bansa ka. Pero yung foreigner, malamang, makakommit lang ng treason yung foreigner pag andito sa Pilipinas. Hindi pwedeng makakommit ng treason yung foreigner kapag doon sila sa ibang bansa. Pilipino lang. Kasi may permanent allegiance ng Pilipino kahit nasa bansa ka. Yung alien resident dito, yung resident alien,
Magkakaroon lang siya ng treason kapag nandito sa Pilipinas. Pag wala, di ba ka mag-traitor, wala ka naman sa Pilipinas. You know, treason by an alien must be committed in the Philippines only. Yan yung unang elements ha. Pag tinanong kayo, sino yung offender? Pwedeng Pilipino, pwedeng resident alien. Kailan ako commit yung ang tanong kailan? There is a war in which the Philippines is involved. Yan yung tanong. Kasi number 1, sino? Sino? Number 2 na elements, yan yung magsasagot sa tanong na kailan ako commit yung treason? War, during war. Ibig sabihin, yung treason na yan mga buddy, hindi yan ako commit during peacetime. Kaya ngayon, may gera ba ngayon nakasali ang Pilipinas? Wala naman. Kaya sa ngayon, hindi pwede makamit yung treason. Kailangan may war. War crimes, kaya yung treason, war crimes na commit lang during gera, nakasakali ang Pilipinas. May gera yung Japan, China. Umala kayo dyan, wala, hindi. Kayo lang dyan. Pero pag may gera na Pilipinas, China, o Pilipinas saka US, o doon lang makumit yung treason during war crimes. Ano ang ginawa ng offender? Ano ang ginawa ng offender sa treason? Ayun, the offender may dalawang way to commit a treason: Levi's war against the government, tsaka adhere to its enemies by giving them aid or comfort. Yan yung dalawang pamamaraan para makomit yung treason. Levying of war against the government. Ayun yung una. Ano ba yung levying of war? Levying of war defined, it means there must be an actual assemblage of men. Tandaan nyo mayroong nag-assemble ng ito. Kaya yan, mayroong assemblage of men. Nag-assemble sila. Anong purpose ng assemblage? For the purpose of forcefully executing a treasonable design. Ayan pala yung purpose ng treason. Nag-assemble yung mga tao para mag-execute ng treasonable. Sila mga nag-assemble sila para atakihin yung Fort Bonifacio o yung Philippine Army. Treason na yan. Yan yung levying of war. May tandaan na ibig sabihin ng levying of war, nag-assemble yung mga tao para atakihin yung Army, Philippine Army na headquarters. Yan yung ibig sabihin ng levying of war. Yung pangalawang way, pakimute. Yung pangalawang way, adheres to its enemies by giving them aid or comfort. Yan yung pangalawang way. Umayon sa kalaban. Ano ba yung ibig sabihin ng adherence to enemy? Adherence to enemy defined, it takes place when one intellectually, emotionally, favor the enemy, and harbor sympathies or conviction. Pumaboro ka sa, ibig sabihin ng adherence? Pumaboro ka sa kalaban. Gera, for example, may gera dito yung China at Pilipinas. Yung mga dito, mga Chinese soldier, anong ginawa mo? Nag-adhere, umayon ka sa kanila. Pinatulog mo, binigyan mo pagkain. Yan yung adherence to the enemy. Yung aid and comfort, yun na define an act which strengthens the enemy in the conduct of war. Pinapalakas mo yung palaban. Dito yung mga Chinese soldier, binigyan mo ng binigyan mo ng mga baril, binigyan mo ng granada, pinalakas mo sila. Ayan yung sabihin ng aid and comfort, strengthens the enemy. Yan lang yung point ng treason. At least kahit hindi nyo kabisado yung elements, at least familiar. Di ba? O sino-sino yung offender? Pwedeng Pilipino, pwedeng resident alien. Kailan ako commit? War crimes. Ano ang ginawa? Levi's war against the government. O, ibig sabihin ng Levi's war, nag-assemble yung mga tao para atakihin kung ano man yung government institution na yan. O kaya, adheres to the enemies, yung pangalawang way. Adheres to its enemies. Umayon ka sa kalaban mo, pumabor ka, pinakain mo, pinatulog mo. O kaya nag-give ka ng aid of comfort, binigyan mo ng armas, binigyan mo ng sandata. Ayun yung treason, yan yung point ng treason. Yan na. Naimay na natin. O adherence to the enemies, salamin na yan. Adherence means betray. Betray, traidor. Traidor ka sa Pilipinas. There is adherence to the enemy when a citizen intellectually or emotionally favors the enemy. Pambor ka sa kalaban. Yung disloyal ka sa country natin. Aid of comfort, ito na yan, pinalakas mo. Bigyan mo ng sandata. Okay, adherence alone without giving the enemy aid or comfort does not constitute a treason. Adherence alone, umayon ka lang, hindi mo makakomit yung treason kung umayon ka lang. Kailangan, nag-give ka ng aid or comfort.
Ito. The fact that the accused had friendly relations with the Japanese during war, openly revealing himself sympathetic to the cause of the enemy and also believing the invincibility of the Japanese armed forces does not constitute itself treasonable design. Diba dito, dati may gera, diba, Japan tsaka Pilipinas? May tropa kang may tropa kang Japanese soldier. Tropa, pumabor ka lang sa kanya. Walang treason. Pero pag binigyan mo na siya, pinatulog, inaabol siya ng Filipino soldier, tinago mo siya, doon na nagkakaroon ng treason. Hindi porket pumabor ka, treason agad, depende. Kailangan may aid of comfort muna. O, ano yung ways to prove? Paano ba mapatunayan ng treason? Paano mo siya mapakonvict? There must be testimony of two witness, yan, two witness role. At least to the same overt act. Kama ako, nakita ko si Pedro. Si Pedro, nakita ko. Tinulungan niya yung Japanese soldier, binigyan niya ng baril. Si Juan, nakita niya rin si Pedro na tinulungan niya. So, dalawa kami, may two witness. Pwede na siyang mapakonvict. Pwede na patanayan treason sa mitan ng two witness rule. Nakita namin dalawa. Kung one witness, hindi pwede, hindi kaya mapakonvict. Pero pag two witness, pwede na yung two witness rule. Another way to prove treason is confession of the accused. Umamin. Guilty ako. Diba? Pero pagdating sa adherence, kahit one witness na lang, okay na yan. Dito sa treason, dito sa una, dito. Dito sa aid of comfort, namin talang way, dito sa aid of comfort, two witness rule ang kailangan dito. Aid of comfort, mali. Dito sa libayang of war, two witness. Pero dito sa adherence, dito, di ba dalawa yan? Adherence, tsaka aid of comfort. Yan. Lang saan tayo. Sa adherence, kahit one witness, okay yan. Nature of bakit circumstances surrounding. Ito yung mga posibleng tanong sa treason, mga badiyo. Tingnan nyo number 1. Pasok ba yung lahat ng elements sa number 1? Basahin nyo number 1, mga badiyo. During a war between the Philippines and China, in collaboration with the China, a body of Filipino men actually assembled for the purpose of attacking Fort Benning. Isa pa pala, mga nagbabadi, nakalimutan ko. Kailangan dito sa treason, kailangan yung pag-traidor mo sa bansa natin, kailangan in collaboration with a foreign country. Kung may gera yung Japanese sa Pilipinas, dapat nakakolaborate, konektado ka sa Japan. Kung hindi ka kasi konektado sa Japan, naglibay ka lang dito ng war, naglibay ka lang ng war, o nag-hit ka lang ng comfort, baka rebellion lang yan. Domestic pang loob lang yan. Pero para maging treason, dapat na collaboration ka sa ibang bansa, sa kalaban na bansa ng Pilipinas. Tingnan nyo number 1, mga buddy. Basahin nyo. Pwede bang pumasok sa treason o hindi? Sige, analyze. Pwede ba? Sir, yes, sir. Okay, pwede pasok, sir. Sino ba yung during a war between Philippines and China, may war crimes, dramatic. Pasok yung element number 2, may war. In collaboration of China, sino yung offender? Pilipino. Ano ang ginawa nila? Di ba, libayang war yung nag-assemble sila for the purpose of attacking Fort Bonifacio. Pasok sa treason, pasok yung elements ng treason. Ganyan lang, mga buddy. Ganyan lang, may situation kayo na ganyan. Ano ba yung mga ipamilyarize yung mga elements? Yun ang magsasabi kung krimen ba hindi yung mga elements. Yung number 2, mga buddy, pasok mo sa treason, hindi. Pa-analyze. Pasok, sir. Pasok, sir. Pasok, sir. Pasok, sir. Pasok, sir. Di ba? American. Pwede ba makakomit kung American? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ano sa kanya? President Alien, sir. Di ba, President? Pasok. Yung number 3, pasok ba sa treason? Maka-analyze. Yes, sir. Ginawa niya dito. Number 1 or number 2? Number 8. Ay, tago niya, sir. Yung height niya. Di ba? Aid and comfort. Soldier. 8 comfort, sir. Pasok. Number 4. Analyze number 4. Pasok pa sa treason. Pasok.
pasok din, di ba? Anong ginawa dito ni Pedro? O, aid of comfort pa rin. Pasok na rin. Walang takas yan. Ito. Ay, wait lang. Number 5. Pasok pa sa treason yung number 5. Hindi, sir. Si Pedro nasa US. Nasa US, wala siya sa Pilipinas. Yes, sir. Tinulungan niya yung Pasok, try niya. Pasok, Pasok sir. pa rin ba? Wait, sir. Oo, binali na yan ba? Pwede ba makakommit ng treason yung Pilipino kahit nasa ibang bansa siya? Yes, sir. Pwede, Yes, sir. Yes, ayan sir. o. Pwede, ayan. Yan. Pilipino, meron siyang permanent allegiance. Kaya nga, kahit nasa ibang bansa siya pwede. Ayan o. Treason committed by a Filipino sa ibang bansa, pwede kang ma-prosecute sa Philippines. Diba? Yan yung mati-discuss natin yan. Discuss yan sa book 1 nyo. Alam mo yan, sa generality principle. Okay, number Tanong lang mga badya, tanong lang kayo ng tanong. Kung may naguluhan, gusto nyo ulitin ko yan. Ibabayad kayo eh. May natin. Number 6, pasok ba sa treason? Hindi, sir. Hindi na pasok. Pasok, sir. O American citizen, sa Pilipinas ba siya? Hindi siya resident alien. Kasi wala siya sa Pilipinas. Temporary lang naman allegiance niya. Hindi, sir. Temporary lang yung allegiance niya. Isa na yun. Wala. Yan, temporary allegiance lang siya. Treason ba yan alien? Dapat sa Pilipinas niya lang makumit. Wala tayong pake pag nasa ibang bansa na siya. Number 7, men. Number 7, analyze. Pasok ba ang treason? Pasok, Yes, sir. Pasok, sir. Yes, sir. Pasok. Yes, sir. Pasok, di ba? Pilipino. War. Number 8, pasok ba? Pasok, sir. Number 8, treason. Number 8, pasok ba sa treason? Basahin nyo, analyze. Yung time of this. Hindi pasok sa treason. O, diba? Pinasay mo, kasi wala namang gera eh. Walang gera. Kasi ang sabi sa treason, dapat, Time of war. there is a war. Walang war, time of peace. Basic, pamigay ng treason, di ba? Kahit sa tanong sa inyo sa treason, walang takas. Itanong yung element number 1, basic, number 2, basic, number 3, pamigay. Wala nang magkakamali sa treason. Thank you, sir. Diba? Basic na. Kaya ba ng gabi? Tayo nga alas 12 ng gabi. Malag pa pala. Ano? Sir. Banat, sir. Banat. Sige. Dito naman yung mga Bisaya, oh. Dito naman yung mga Bisaya dito. Mga Yes, kulit sir. talaga itong mga Bisaya. Ako lang, sir. Shoutout Palawan, sir. Maya na yan, tapos. Focus mo na sa lecture. Maya na yan. Makinig mo na, makinig. Article 115. Conspiracy and proposal to commit treason. Alam niyo naman na yung conspiracy, di ba? Tsaka proposal. Meron palang punishable pala yan. Although preparatory acts lang yan, punishable yan. Ano ba yung conspiracy? Tandaan nyo lang ha. How are the crimes of conspiracy and proposal to commit treason? Kailan daw? Paano? Conspiracy to commit treason is committed when in time of war, two or more persons come to an agreement. Tandaan nyo ang galay na two or more, dalawa o higit pang tao nagkaroon ng agreement to levy a war against the government or to adhere enemies and to give them aid of war. Tsaka napag-desisyonan nila na ito. Ibig sabihin dito, sa conspiracy to commit treason, hindi pa na isagawa yung treason, gagawin pa lang. Yung two or more person na merong agreement, tsaka napag-desisyonan nila na ito. Ako, tsaka si Pedro, tsaka si Juan, kami ko tol, bukas ng umaga, atakein natin yung Fort Bonifacio. Di ba may libaying of war? Hindi pa namin na-commit bukas pa. Preparatory acts pa lang siya. Kahit preparatory acts pa lang siya,
punishable na siya kasi may batas na nagpaparusa. Yan, Article 115. Yun yung conspiracy. Sige, hindi pa nagagawa. Yung proposal naman is committed when in time of war, a person who decided, ako na pagdesisyonan ko na magawa ng treason, pinropose ko sa iba. Oy, Pedro, gusto kong bukas atakin yung pardon gawin mo bukas o pinropose ko. Hindi niya pa nagagawa, pero punishable din yun ng batas, 115. Pero yung ibang krimen, mga buddy, murder, bukas magnanakaw ako sa 7-Eleven, handa ko na mga gamit ko. Hindi yun punishable ng batas. Kasi wala namang batas na nagpaparusa kahit preparatory acts. Conspiracy to commit murder, conspiracy to commit rape, conspiracy to commit robbery, conspiracy to commit theft. Lahat yun sila, kahit conspiracy, hindi yun punishable. Kasi nulong krimen, nula po sinili. Wala namang batas na nagpaparusa sa conspiracy to commit murder, walang batas. Pero yung conspiracy at proposal to commit treason, although preparatory acts siya mga kadi, punishable siya ng batas. Kasi yung pinag-uusapan dito, sabihin mo hindi pa Security. kahit very good. Kahit sabihin mo kahit sabihin mo preparatory acts, ang pinag-uusapan dito national security. Bansa ang pinag-uusapan. Kaya punishable siya. Yan. 115. Alam niyo na yan. Yung misprision of treason mga bali, simple lang yan. Pinagtakpan mo yung mangyayaring conspiracy to commit treason. O pinagtakpan mo. Yan elements. That the offender must be owing allegiance to the government and not a foreigner. Ito na. Tandaan nyo sa misprision of treason, ang simpleng paliwanag dyan, pinagtakpan mo yung conspiracy. May nalalaman ka, pero hindi mo sinuplong. Yan ang offender dito sino? Allegiance. Must be owing allegiance. Tsaka hindi foreigner. Hindi siya foreigner. Ibig sabihin dito, yung resident alien, hindi napasok. Sinata foreigner Pilipino lang. Pilipino lang na commit ng misprision of treason. Ano ang ginawa ng Pilipino? Ayun meron siyang knowledge of any conspiracy to commit treason. May nalaman siya, knowledge of conspiracy. Tandaan nyo may nalaman siya sa conspiracy pa lang. Hindi sinabi niya na may nalaman siya sa treason. Kasi pag treason, ginagawa na yung treason. Pero dapat yung knowledge siya is conspiracy pa lang. Anong ginawa niya? Conceal or does not disclose. Yun nga, yung knowledge niya about sa conspiracy, tinago niya, pinagtakpan niya, hindi niya does not disclose and make known as soon as possible to the governor or fiscal of the province or the mayor or fiscal of the city. Hindi niya sinumbong. Dapat isumbong mo, ipaalam mo, para maiwasan agad. Ito yung tinatawag natin na crime of omission, di ba? May dalawang crime, isang act or omission. Pag sabing act or commission, di ba dalawa yung crime, may commission at omission. Yung commission may ginawa ka na pinaparusahan ng batas. Yung omission na hindi ka ginawa na pinaparusahan ng batas. Dito may hindi siya ginawa. Ano hindi niya ginawa? Hindi niya ginawang ipaalam na may nangyari na pala conspiracy. Yan, ni conceal or does not disclose. Dapat as soon as possible. Dapat agad-agad. Hindi pwedeng bukas. Bako, si Pedro, si Juan, tsaka si Jose, nagko-conspire sila na magsagawa ng treason bukas. Sabi ko, tinatamad ako, inom muna ako, bukas ko na sila isumbong. Makakasuhan ka pa rin, liable ka pa sa misprision of treason. Kasi bukas mo pa sinumbong. Dapat ang sabi as soon as possible. Diba? Inutusan ka ng batas na isabihin agad-agad. Article 116, ito to misprision of treason, does not apply when the crime of treason is already committed. Yung treason, nangyari, hindi niya mag-apply. Dapat dito, di ba, conspiracy pa lang. This is so because Article 116 speaks of knowledge of any conspiracy against conspiracy. Sagot? Sagot. Ano yun? Is the crime of misprision of treason to be committed by resident alien? Pwede ba? No, sir. Pwede ba makakomit yung resident alien? Para nyo lang. Hindi, sir. Hindi ba? Ang sagot Hindi, sir. Yan, no? The offender, ang sagot is hindi pwede. Hindi pwede. The offender must be owing allegiance to a government without a foreigner. Hindi dapat foreigner. Kaya element number 1, di ba? The offender must be owing allegiance. Hindi kasali yung foreigner. Pilipino lang. Alam niyo na yung piskot-sikot.
Sige, basahin nyo. Illustration number 1. Pasok ba sa misprision of treason or hindi? Analyze. Sir, pasok po sa Mr. Yes, sir. Pasok, sir. Pasok, sir. Pasok, sir. Agree sa attack. Nanahimik. May nalaman. Kapatid ni Pedro, nanahimik. Pwede ba siyang makasuhan ng misprision of treason? Pwede. Nanahimik. Hey, Possible sa inyo yung asawa kanyan. oh, number 2. Pasok ba? Analyze. Hindi po, sir. Pasok, sir. Pasok po. Pasok, sir. Makinig. Basahin ko ha. Pedro and his group is conspiring. Makinig. Pedro and his group is conspiring to commit treason o mayroong conspiracy. They agreed and decided to attack Fort Bonifacio 1 week. Next week, atakayin na natin yung Fort Bonifacio. Ngayon yung kapatid ni Pedro, narinig niya na mayroong conspiracy to commit treason. Ang ginawa niya, sinumbong niya after 3 days pa. Makakasuhan mo siya ng expression of treason. Sinumbong niya naman O pinalag niya kay Mayor. Kasuhan mo siya. Possible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dapat, sir, as soon as possible. Okay, very good. Makakasuhan ka rin. Basic. Makakasuhan siya. Kasi dapat ang sabi sa bato, as soon as possible. Dapat yung manilaman niya, agad-agad niya sinabi. Sinabi niya 3 days pa. Makakasuhan din siya. Hindi pwede rin siya maging liable. O, tanong. O, punta naman tayo sa Pag 2 days. pasok pa rin, buddy. Kahit bukas, may narinig ako ngayon. Dapat ngayon agad. Nang ba pinagpabukas mo pa, wala, makakasuhan ka kasi as soon as possible. Diba? Maliban na lang kung sa gubat ka. Baka kung hindi talaga practicable, kung sa gubat nyo narinig, o baka pwede na bukas. As soon as possible. Yun na yun, as soon as possible. Hanggat kaya mo ng ngayon, pag bukas, pinagpabukas mo pa, wala. Makakasuhan ka pa rin. Pwede pala maging liable ka pa rin. Yan yung point kasi as soon as possible. Papunta naman sa espionage, mga buddy. Espionage is the offense of gathering, transmitting, or losing information respecting to national defense. Nangolekta ka na information about sa military defense. Ba? With intent or reason to believe that the information is to be used to the injury of the Republic of the Philippines. Or pwede mag-advantage ng foreign nation or ng ibang bansa. O ito elements. O may dalawang way para makamit yung espionage. 1 tsaka 2. O ano yung number 1? Ito yung unang way without authority. Wala ka namang authority. Pumasok ka ng warship o barkong pangdigma, port, naval, or military reservation para kumuha ng information. Wala kang authority, ba't ka pumasok dyan? Kumuha ka ng information, plano, kumuha ka ng litrato or photograph, or other data, confidential in nature relative to the defense of the Philippines. Mga military defense, pumasok ka dyan, automatic espionage. Ito yung element number 1 muna. That the offender, ito number 1, that the offender enters any of the places mentioned therein, pumasok sa warship, sa port, naval or military establishment para kumuha ng informasyon, plano. Wala siyang authority. Pumasok ka dyan na walang authority. Anong purpose niya? To obtain information, plan, photograph. Yan yung element number 1. Anong espionage? Anong espiya ka? Yan illustration. Any person, whether a citizen or a foreigner, a private individual, o pwede rin public officer na walang authority. Diba? Pumasok siya doon. Ano yung purpose? Para kumuha ng any information, plans, photographs, other data, patungkol sa military defense or defense of the Philippines. Yan yung element number 1. Yung element number 2, a public officer who is in possession of the article. Dito kasi mga buddy, sa number 1, wala kang authority. Wala kang authority dun sa mga information. Dito sa number 2, meron kang authority. Dito kasi sa number 1 ay any person. Sa number 2, public officer lang dito. Comment siya ng public officer. May hawak siya na article, data, information.
referred to in paragraph 1, no? May hawak siya na information, articles or data patungkol sa military defense. Hawak siya, general ka. Military, military general. May hawak ka ng information. Ano ang ginawa niya? Dinisclose niya yung information na yun at yung nilalaman ng information na yun sa representative ng foreign nation. May spy dito yung ibang bansa. Pumunta dito yung intel na ibang bansa. Ikaw, general, may hawak ka ng information, binigay mo yung information doon. Ito ka, espionage ang ginawa mo. Mapilagay ba ng number 1 saka sa number 2 yung offender? Sa number 1, any person na walang authority, pumasok. Sa number 2, public officer, meron siyang authority sa information, kaso dinisclose niya. Yung pinag-iba, ito. Number 2, the offender is public officer. May hawak siya, may possession, may hawak siya ng article, data. Anong ginawa niya? Dinisclose niya yung nilalaman sa representative ng ibang bansa. Yan yung illustration, no? General Buena, by reason of public office he holds, may possession siya ng information relative to the defense of the Philippine Archipelago, dinisclose niya, pinaalam niya sa intelligence officer ng ibang bansa. Espionage ang krimen niya. Article 117. Tandaan niyo mga buddy, sa board exam, huwag kayong magkabisado ng mga article. Article 117, walang ganyan. Huwag kayong magkabisado ng batas, huwag kayong magkabisado ng mga tao. Huwag na yun, walang ganun man. Kung meron man, isa, dalawa lang yan. Huwag na kayo mag-aaral ng history. Mga dactyloscopies, originated from two Greek word, magandang dactyl, sa scopy, wala nang ganun, bira, wala na. Ulitin ko, huwag na kayo magkabisado ng batas. Ang mga Republic Act, huwag na masyado niyan, sayang oras. Public Act, history, tsaka mga personal, mga pader-pader, wala nang ganun. Dami mong dinikit-dikit sa pader mo, men, mga batas, mga pader, pinagdidikit-dikit nung pinagkabisa doon, walang lalabas niyan, sayang. Dikit-dikit ka pa, pati kisame mo, may dikit-dikit pa, pati CR mo, no? Wala pa lang lalabas. Focus ko sa analyze, tsaka sa pag-familiarize ng elements. Kaya nga, binibigyan ko kayo labi ng mga illustration, no? Para hindi na kayo mag-memorize ng elements. Familiarize nyo lang. Kasi once na nasagot nyo yung mga illustration natin, kagaya kanina, di ba? Toto. Pagka yung sagutan lahat ng tanong na yan, yung 1, 2, 3, 4, parang kabisado nyo na rin yung elements. Punta naman tayo sa inciting to war. Inciting to war or giving motives for reprisal. Ito, Article 118. Ano to? Committed by any person by unlawful or unauthorized acts provokes or give occasion for a war involving or liable to involve the Philippines or expose the Filipinos to reprisals on the persons of property. Odyo ka ng gera. During, di ba? Wala na ng gera. Ikaw, naki-odyo ka. So, elements. That the offender performs unlawful or unauthorized acts. Unlawful lang example nito, di ba? Yung flag ng China, pinagpupunit mo doon, no? Manila Bay, ano yun, odyo ka ng gera eh. Wala namang gera, may gerahin tayo dito, pinunit mo. Yun yung example ng inciting to war. Odyo ka ng gera. Number 2, that such acts provokes, o pinrovoke mo yung ibang bansa. Or give occasion for a war, baka masali tayo sa gera, involving or liable to involve the Philippines. Or, mamaya, yung mga Filipino citizen, gantian, diba? Expose Filipino citizens to reprisals on their persons or property. Example kasi ng reprisal, pinunit mo yung flag ng China, ay ang ginawa ng China, lahat ng Pilipino doon na binan, nakaba na yung lahat ng Pilipino na pagpasok sa China, ang tawag yung reprisal. Article 118 ka. May tandaan yung element gumawa ka ng unlawful acts, yung ginawa mo unlawful acts, baka mapag-provoke ng gera. Hindi kaya ma-expose yung Pilipino sa reprisal. Committed in time of peace to yan, hindi to siya war crimes. During peaceful time. Kasi peaceful nga eh. Ikaw, odyo ka ng gera. Yan example, the raising without sufficient authorization of troops within the Philippines for the service of a foreign nation against another nation. Napumuha ka dito ng troops or parang mga sundalo-sundalo. Yan, raising without sufficient authorization ng mga troops. Baka ako,
May gera yung China at USA. O, may gera sila. Hindi naman tayo kasali. Ang ginawa mo, bumuo ka dito ng mga sundalo. Bumuo ka ng tropa ng mga sundalo. Ang purpose mo, ba't mo binuo yung mga sundalo na yan? Para girahin yung, para kumampi ka sa USA. Para girahin nyo yung China. Hindi naman tayo kasali. Magbuo ka dyan ng tropa. Sila lang may gera. Ba't ka bumuo ng sundalo dito para kampi ka dun sa isa? Ang tawag dun, inciting to war ka. Mamaya, pag dumaan yung China dyan dumaan yung China sa Manila Bay, girahin nyo. Wala namang gera. Ba't yung ginera? Kampi kasi kayo sa USA. Ano ka? Inciting to war ka pag ganun. O di kaya, the public destruction of the flag or seal of a foreign state. Yun na nga. Sinira mo yung flag na ibang bansa. May inciting to war din yan. O di kaya pumunta dito yung ambasador ng ibang bansa, nagwelga-welga ka dyan, pinagmumura mo. Diba? Inciting to war ka. Sagot mga balik. Anong tawag dyan sa ginawa ni Pedro? Pedro born sa Chinese flag. Hindi. Pedro born sa Chinese flag. China din banned the entry of Filipinos in their country. Dahil sinunog ni Pedro yung Chinese flag, wala na, binana yung lahat ng Pinoy sa China. Anong tawag sa ginawa ng China? Anong tawag sa ginawa ng China? Reprisal. Yan, reprisal ang tawag sa ginawa ng China. Kinantihan niya tayo. So, may dalang pagba. Numbers, diba? Mga basic pamigay, no? Article 119, violation of neutrality. Ito naman, neutrality. Alam niyo sa motor, diba may neutral yung green? Ibig sabihin, hindi ka umalis. Dito, pag sabihin neutral, may gera sa ibang bansa, hindi tayo kasali. Huwag tayo neutral tayo. You know, that there is a war. May gera, pero hindi kasali yung Pilipinas. The Philippines natin dun. May gera yung China at USA. Hindi tayo kasali. Anong ginawa? Mayroong regulation na in-issue yung competent authority for purpose of enforcing neutrality. Sabi ni Bongbong Marcos, okay, ano tayo mayroong regulation, neutral tayo, hindi tayo pwede makisali sa era nila. Mayroong enforcing of neutrality, may regulation of neutrality. Ano ang ginawa mo? The offender violates such regulation. Nakisali ka sa gera, neutral nga tayo, ba't ka nakisali? Ang ginawa mo is violation of neutrality. May gera yung USA at China. Ang ginawa, pumunta ka Manila Bay, yung dumaan yung Chinese soldier, pinag-gera, pinagbabaril mo. Violation of neutrality ka. Neutrality defined a nation which does not take part in a contest of arms. So, isang bansa na hindi na makasali sa gera. Neutral. There must be a regulation issued by a competent authority for the enforcement of neutrality. Yan lang yun, violation of neutrality. Next is correspondence with hostile country. Pag sinabing correspondence, mga kapatid, letter, nagbigay ka ng sulat. Correspondence is communication by means of letter. Ayan yung correspondence. Nagsulat ka. Yan yan, correspondence. Elements. That it is in time of war in which the Philippines symbol. May gera. Nakasali ang Pilipinas na. War crimes din ito. Anong ginawa mo? May gera. Anong ginawa ng offender? May correspondence with an enemy country. Nagpadala ka ng sulat doon sa enemy country, Article 120 ka. O di kaya ba? The offender makes correspondence with an enemy country or territory occupied by enemy troops. Dito sa Pilipinas, nasakop na ng Chinese yung Cavite. Territory nila, nasakop na yan. Ang ginawa mo, nagpadala ka pa rin ng letter doon sa kanila. Di ba? Malay mo yung laman pala ng letter na yan. Information pala na makakasira sa Pilipinas. Di ba? Yan yung iniiwasan ni Article 120, yung correspondence. Mamaya makatulong pa sa kalaban. Di ba? O ano daw yung laman ng correspondence or yung communication ng by means of letter? Ano ang laman niya? Prohibited by government? Yan nga. Malay mo, ang sinulat mo, di nagbabawal pa ng gobyerno na isiwalat. O di kaya, kung hindi man siya prohibited by government, carried on ciphers or conventional signs. Alam mo yung cryptography? Mga symbol-symbol. Imagine mo, love letter. Ang ginawa pala, ikaw babae boyfriend mo yung Chinese soldier. Gumawa ka ng love letter, pero yung love letter, naka-crypto siya.
hindi siya naka-alphabetic, hindi siya nakasulat sa alphabet, naka-symbol, bawal pa rin yan. Kahit sabihin mo innocent matters yung love letter, kay kaso nasa zipper siya, carried on zippers, or conventional signs. O di kaya yung nalaman ng correspondence containing notice or information which might be useful to the enemy. Mamaya yung pinadala mo doon ng letter, magagamit pala ng ibang bansa, yan, ang kalaban natin na bansa, diba? Ulit. Kailan nagagawa yung correspondence with the country? War crimes in time of war. Gumawa ng letter o communication letter yung offender. Ano daw yung laman ng correspondence? Pinagbabawal ng gobyerno. O kung hindi man pinagbabawal, naka-zippers or conventional sign. O di kaya ang nilalaman is yung information na baka magamit ng ibang bansa. O yan, Article 120. Yan ang correspondence. Yan o. Even if correspondence containing innocent matter, sabi mo kanina, di ba, ano lang yun, love letter lang. Pero, nakaano siya, carried on, zippers, cryptography. Na 1-to-1. Article 1-to-1, flight to enemy country. Bawal pala yan. Malumipad ka. O, sa enemy country. Elements. May gera. There is a war in which the Philippines is involved. May gera ulit. May gera yung Pilipinas sa China. Yung open there must be owing allegiance to the government. O, dapat may allegiance. Ibig sabihin, pwede siya makumit ng mga badi. Pwede siya makumit ng alien or foreigner. Kasi allegiance, diba yung foreigner, may temporary allegiance siya. Kung bawal ka mag-flight, sa saga ng gera, magpa-flight ka, may sabihin ka dun eh. Yan, anong ginawa? That the offender attempts to flee or go to the enemy country. Diba? Kahit pasakay ka pa lang ng aeroplano, kahit na kayo 1-to-1, kahit enemy, attempt pa lang. Kahit attempt, pasakay ka pa lang sa hagdan ng aeroplano, liable ka na dito. Attempt to flee or lumipad ka dun sa enemy country. That going to enemy country is prohibited by a competent authority. Dapat pinagbabawal. Yan ang apat na element. Kasi kahit sabihin mo may gera, yung China tsaka Pilipinas. Pero kung tingnan niya number 4, that going to enemy country is prohibited by competent authority. May gera yung Pilipinas tsaka China. Kung hindi naman pala pinagbabawal ng paglipad, wala. Okay. Pero dahil dito, dapat pinagbabawal. Kung pinagbabawal ng lumipad ka pa. Pwedeng Pilipino, pwedeng foreigner. Kasi yung Pilipino, meron siyang permanent allegiance. Diba yung allegiance? Yung foreigner, meron siyang temporary allegiance. An alien resident may be guilty of flight to enemy country. Kasi meron siyang tatawag na, diba? Temporary allegiance. Mere attempt to flee, kahit pasakay ka pa lang ng danan, liable ka na. Kailangan pinagbabawal. Prohibited by competent authority. Okay po na tayo sa piracy. Wait lang mga buddy, wait lang. Check ko muna yung recording. Hindi. Sige, pwede. Okay, piracy. Definition of piracy, it is robbery or forcible depredation on the high seas without lawful authority and done with animo furandi in the spirit and intention of universal hostility. Yan lang pala. Parang siya, robbery in the high sea, depredation, dineprive. Yan. Para yung mga gamit nila doon sa high sea, dineprive mo yung piracy. Yung mga pirata, di ba gawain ng mga pirata to? Kailangan done with animo furandi. Ano yung sabihin ng animo furandi? Intent to steal. Intent to steal. Kasi animo lucrandi, intent to gain. Kumanig. Article 122 or piracy in general and mutiny on the high seas or in Philippine waters. Dito sa Article 122, may dalawang krimen ang nakapanood dito. Piracy, tsaka mutiny. Yan, dalawang krimen sa 122. Piracy, tsaka mutiny. Committed by any person, kailan nagagawa yung piracy? Attacks or size a vessel on the high seas or Philippine waters. Inatake mo yung barko or vessel doon sa high seas
or sa Pilipino. Alam niyo yung ISIS? Di ba alam niyo na yung ISIS sa set A natin? Sa book 1? Alam niyo na ba yung ISIS? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Basic kami kayo. Inatake mo yung vessel sa Yes, sir. ISIS. International Hindi lang sa water. ISIS, ha? Hindi lang sa ISIS, sa Philippine Waters din. Ito pa, not being a member of its complement or passenger. Dapat hindi ka employee doon, hindi ka seaman doon sa barko, hindi ka complement. O hindi ka rin pasayro. Ito yung unang way sa pag-commit ng parcel, yung number 1. Yung number 2 ito, hindi ka naman member ng complement, hindi ka naman employee doon, or hindi ka naman pasayro, shall size the whole or part of the cargo of the said vessel, its equipment, personal belongings of its complement or passenger. Yung sabihin ng size, kinuha mo yung barko, or may kinuha ka sa loob ng barko. Yan, outsider ka dito. Number 2 kasi dito, outsider ka. Number 3, era mutiny. Mutiny, discuss natin kung ano yung mutiny na yan. Yan yung tatlo na punishable acts dito sa Article 122. Piracy may also be defined as robbery on the high seas. Yan yung general na ibig sabihin niya, robbery on the high seas. Pero sa element, hindi lang siya high seas, pati Philippine waters. Mamaya na-discuss na. High seas, ito yung part of the seas that are not included in the exclusive economic zone, territorial sea or in the internal waters of the state. Diba? Sa territoriality principle, may 12 miles nautical zone, pag lumagpas doon, high seas na. Wala nang magmamayari dyan. Okay. 2 ways or modes of committing piracy. May dalawang way daw. O pamaraan para makomit yung piracy. Attacking or seizing a vessel on the high seas or Philippine waters. Inatake mo, pinaputokan mo yung barko. Yung seizes man yan sa Philippine waters. So di kaya, by seizing in the vessel while on the high seas, kinuha mo yung barko, habang sa seizes. So di kaya, habang sa Philippine waters, kinuha mo yung buong barko, whole, o di kaya, yung, ano yung mga laman ng barko. Personal belonging of its complement or passenger. Yung dalawang way para makomit yung piracy. Diba? Meron tayong first mode at second mode ng piracy. Yung first mode, that a vessel is on the high seas or Philippine waters. The offender dito is any person, kahit sino. But sa una nito, number 1, yung attacking, any person. Number 3, that the offender shall attack or seize the vessel. Ibig sabihin na any person dito, sa number 1, to sa number 1, any person. Pwedeng insider, pwedeng outsider, kaya any person. Pwedeng passenger. So second mode ng piracy, paras lang, that a vessel is on the high seas of Philippine waters, that the offender is not a member of its complement, not a member. Dito kasi any person, dapat dito, not a member of its complement or passenger. Dito, outsider lang ang pwede makomit sa second mode ng piracy. Dito, pwede insider, pwede outsider. Number 3, that the offender seizes the whole or part of the cargo. Kinuha mo yung buong vessel, hindi kami kinuha ka sa loob ng vessel. Same lang sila, pinagkaiba lang. Same lang, pinagkaiba lang offender. Yung offender. Kaya piracy. Dito sa loob, pwedeng outsider, pwedeng any person. Dito, dapat outsider lang. Ano naman mutiny? Mutiny is the unlawful resistance to a superior officer. Ayan pala yung mutiny. Unlawful resistance to a superior. Ano ba yung superior officer? Yung kapitan. Hindi ka sumunod sa sinasabi ng kapitan. Sa unlawful resistance. Yan yung mutiny. Or the raising of commotion. Ang gulo ka sa loob. Commotion and disturbance on board a ship against the authority of its commander. Manang gulo ka dun sa loob. Ito yung example ng mutiny. Pedro, passenger of Super Ferry, wants to go swimming by jumping off the ship. Yung si Pedro, gusto niya mag-swimming, gusto niya tumalon dun sa barko, gusto niya mag-swimming sa dagat. The captain saw Pedro attempting to jump and suddenly prevented the latter from jumping. Pinigilan ni kapitan na tumalon sa barko si Pedro. Na-frustrate si Pedro, gusto ko mag-swimming eh. Pinagsisira niya yung gamit sa loob ng barko. Ang tawag doon, mutiny, manggulo sa loob, di ba? Pedro, destroy every object he saw in the ship as a form of resistance to the captain. Yan. Did Pedro committed mutiny? Yes.
sinanggulo siya sa loob. Meron kang local resistance dun sa commander o sa kapitan. Okay, piracy. Anong pinag-iba ng piracy sa mutiny? In piracy, the person who attacks a vessel or seizes cargo are strangers to said vessel or stranger. While in mutiny, they are members of the crew or passenger. Member ka ng crew o di kaya pasahero ka, nanggulo ka sa loob. Yung intent to gain, essential yan sa piracy. Sa mutiny, wala, in-ignore mo lang yung ship officer. Baka kinuha mo yung bag ng babae. Baka kinuha mo yung bag ng babae. Piracy or mutiny. Depende. Baka yung purpose doon, ba inatake mo yung baka kinuha mo yung bag ng babae sa loob ng barko. Ba't mo kinuha yung bag? Kasi gusto mo mag-swimming. Gusto mo mag-swimming. Kaya mo pala kinuha ang bag, wala kang intent to gain. Gusto mo lang mag-swimming, pinipigilan kaya ng gulo kasi nung kinuha mo yung mga gamit nila. Mutiny lang yun. Tanong, sir. O, tanong. Sir, pwede po ulit sa piracy, sir. Kasi nagulang din, sir, sa first stage, sa second stage, sir, ba? Kasi sa First mode. first mode, sir. Kasi sabi na kuan, sir, diba? Ang mga commit is complete person. Yes, sir. Tapos pagka second stage, Dito. any person Not a member. Ito ba din? Sa first mga nega. Sa first mode, the offender is any person. Pwede siyang makomit na insider, pwede na outsider, pwede pasahero. Pwede pasahero makomit dito sa first mode. Dito sa second mode ng piracy, not a member. Dapat hindi ka member ng complement, tsaka hindi ka rin pasahero of the ikanta na ako simple pa diya. Sa first mode, any person. Pwedeng outsider, pwedeng insider. Pwede yung taga-labas ba, mga pirata sa labas ng barko. Pwedeng pumasok sa barko, any person. Dito sa second mode, that the offender is not a member. Ito lang yung point niya, hindi ka complement, hindi ka passenger. Dito sa first, pwede kahit passenger makomit. Dito sa second mode, bawal ang passenger o complement. Yan lang yung pinaka-point niyan. tanong, sir. Sir. Tanong. Ang first mode, sir, yan ba yung PD5 to, sir? Yung first mode yung PD5. Wait, madadaanan natin yan, pari madadaanan natin. PD5 sir. PD5. Sir, thank you, sir. Kasi may dalawang klase na may dalawang klase ng piracy. Piracy under Article 122 tsaka piracy under PD532. Thank you, sir. Phil. PD532 committed only, sir, sa Filipino waters. Ito na yun ba, PD? Ang hirap kasi magsulat sa laptop. Yung binili ko kasi may 8pad yun, sana maganda eh. Ito na yun, buddy. Ito yun. Ito yung first mode. Ito, pang special, sa PD532 dito, ito yung RPC. RPC. Ito yung piracy sa RPC 122, ito yung sa PD532, yung first mode. Okay. Wait lang. Matanda sa qualified piracy mo na nga ba din? Kailan maging qualified yung piracy? Maulitin ko, pag sinabing qualified, pag piracy, medium mo lang sana medium, pero pag may qualified, magiging maximum na yung penalty. Di ba meron tayong minimum, medium, tsaka maximum? Pag may narinig kayo na qualified, kasi pinataas lalo yung penalty. Tatlo yan ha. Piracy or mutiny becomes qualified whenever the pirate subsides a vessel by boarding or firing upon the same. Magiging qualified pala yung piracy, mga buddy. Pag sinakyan ng pirata yung barko, di kaya pinaputukan niya. Pero, on board yun. Yung mga pirata sumakay sa vessel, magiging qualified. Di kaya pinaputukan nila yung
Bissell magiging qualified. Yan yung unang way para maging qualified. Pangalawa, whenever the pirates have abandoned their victims without means of saving themselves. Nung kinuha na nila ng gamit yung biktima, ang sulod ng Bissell, pinagkukuha nila yung cellphone, ba? Sinira pa nila yung makina para hindi nila makaligtas yung sarili nila, maging qualified yung piracy. Nabandona nila yung biktima nila na walang pamamaraan para ligtas ang mga biktima yung sarili nila. Yun, kinuha na ng cellphone, yan. Sinira pa yung makina. Hindi sila makahingi ng tulong, maging qualified piracy. Whenever the crime is accompanied by murder, homicide, physical injuries, or rape, yan ang example ng special complex crime. Sa book 1 yun, na-discuss ko na yan. Ba? Habang sila sagwa mo yung piracy, may nagawa kang krimen, murder. May napatay ka sa loob, hindi kaya homicide, o kaya may pinabinanatan, may binugbog o physical injury, o nang rape ka sa loob. Ay, hindi pwedeng separate crimes. During piracy na commit ka ng rape, magiging qualified piracy. Yan yung tatlong way para maging qualified yung piracy. Kaya tandaan. Sa PD 532 mga buddy, magiging qualified piracy siya any other crime that was committed as a result of the occasion of piracy. Dito sa RPC, sa Article 122, magiging qualified lang siya kung pakimute. Sa qualified piracy, magiging qualified lang siya kung ito specific lang, murder, homicide, physical injury, or rape. Sa PD 532, magiging qualified siya if any crime, kahit anong krimen ang ginawa mo on occasion of piracy. So, sa PD 532 covers any person, yun na nga yung kanina. May offender, any person, yung first mode ng piracy, PD 532. Yung second mode, where Article 122 as amended covers only persons who are not passenger or members of its complement. Ito na yung pinagkaiba. Ito na yung pinagkaiba ng piracy sa RPC sa PD 532. Under RPC, yung Bissell pwede na sa Philippine Waters or ISIS. Tandaan. Sa PD 532, nasa Philippine Waters lang. Specific lang sa Philippine Waters. Yung Bissell, yan, isa sa pinagaiba. Under the RPC, the offender is any person who shall size the Bissell or any person who shall size a cargo, equipment, or personnel belongings and who is not a crew, member, or complement. O dapat dito sa RPC, any person na kahit sinong tao na hindi ka naman member or complement. Sa PD 532, any person, kahit crew ka pa, kahit complement ka pa. Sa piracy is committed in the same way. The pirate attacks or size the vessel or takes away the whole or parts thereof or its cargo or equipment or personal belongings of its complement. The penalty for simple piracy under RPC is reclusion perpetua, while penalty under PD 532 is reclusion temporal, except when physical injuries or other crimes are committed, which is penalized by reclusion perpetua. Yung pinakaiba nila penalty din. The penalty for qualified piracy under RPC and PD 532 is the same, reclusion perpetua. Sige mga pare, analyze. Sagot. Basa, analyze ha. Reason, sir. Anong krimen yan? Reason, sir. Sir. Charlie. Reason, sir. O yan. What are the ways of proving treason by means of levying war? What are the means of proving treason by means of levying war? Ano yung pamamaraan? A or B? Delta. Sagot is either A or B. Two witness rule tsaka confession of the accused in open court, A or B. Pwedeng A, pwedeng B. Yan yung ways para ma-prove sa treason. O, sagot. Analyze. Merong agreement tsaka napag-desisyonan. Conspiracy. Reason, sir. Meron say to commit treason, sir. Bravo. Worse ba, sir? Very good. Word ba?
Gumagaling na, gumagaling. Ayan, kanan. Analyze. Observe, sir. Basic, amigay, proposal. Ayan. Reason. Proposal. Alpha. Charlie, sir. Charlie, sir. Charlie, sir. Anong krimen yan? Administration of treason. Yan, analyze. Reason, sir. Anong krimen yan? Bravo, sir. Bravo, sir. Boss ba, sir? Bravo. Doris PD. Gusto ko perfectyan yung si LJ, ah. Sa board exam, ah. O, anong krimen yan? Analyze. Espionage pa rin, sir. Bravo pa rin, sir. Bravo pa rin, sir. Sige. Bravo. Ni person, di ba? O, anong ginawa niya? Sir. Pumasok siya ng warship, parang kuha na informasyon. Di, espiya pa rin. Spinach. Ayan, anong krimen yan? Relation but Sir. Favorite, bravo pa rin, sir. Bravo. Boss pa, sir. Boss pa. Paragraph number 2, sir. Oo, ang galing ah, oh. Hindi lang bravo, paragraph number 2 ba? Ba? Hindi basta-basta. Alam mo na yung paragraph 1 at paragraph 2. Ba? Sa board exam, lagyan mo, pag shade mo dyan ng bravo, lagyan mo pa paragraph 2. Oh, sobrang basic na, partida. Sobra na sa galing, ba? Oh, analyze. Anong tawag dyan sa krimen na yan? Inciting to war. Basic. No? Basic sa inyong LJ sa board exam, no? Partida, no? Sumasagot ka, nakapigit yung isang mata. Partida, basic eh. Habang nagsishade, no? Ano tawag dito? Inciting to war. Inciting to war pa rin, sir. Giving motive for reprisal. Charlie, sir. Charlie. Ay, very good. Ayan. Analyze. Violation of neutrality, sir. Diba? Violation, na-discuss ko na yan kanina. Violation of neutrality. Ayan o, may mga keyword na pala eh. Ayan. Committed by any person no in time of war. Correspondence o basic. Nandiyan na. Correspondence with the country, sir. Sir, baby. With the hostile country. Worse ba, sir? Worse ba? Sa in relation to Article 120 of RPC, in order to be punishable, ano yung nilalaman ng correspondence dapat? Lahat, sir. Carried on, sir. Delta, sir. Delta. Anong to? Itong quota? Lorge. Any of the above? Wala na daw all of the above sa board exam. Mapapalitan na ng sana all, no? Sana all. Anong delta? Ayan, sagot. Ano yan? Sir, absorb. Absorb, sir. Piracy, sir. Piracy. Absorb. Pero may sagot ka na. Grabe naman yun. Ito yung strawberry. O, tama, sagot na. Basahin nyo ng buo, basahin nyo ng buo. O, anong tawag dito? Mutiny, sir. Mutiny. Boss ba? Ini, sir. Disturbance on board. Oh, under RPC, piracy, magiging qualified na yung piracy sa RPC, magiging qualified lang siya except, lahat yan ang hinanap, except. Magiging qualified piracy dyan, lahat except. Delta, sir. Delta. Lorge.
Sa Level sa kami sa complete. Hindi mo na banggit yung Ragbirel, di ba? Kanina. Magiging pero sa PD5, ang tinatanong ko sa RPC. Pero pag PD532, o any crime, o Delta, hindi naman kasara yung Ragbirel. Balikan natin. Diba? Qualified piracy. Sana yun? Diba? Ang mga krimen lang, yan o, ang krimen lang, murder, homicide, physical injury, rape. Wala namang robbery dyan na nabanggit. Kaya ang sagot dito sa XF is Delta. At least alam nyo na, no? Yung, mamaya mga pati, send ko na yung, send ko yung PowerPoint mamaya sa, sa Telegram. Para mabanatan ulit. Para makuha nyo unconscious knowledge. Thank you. Ulit-ulitin nyo, ulit-ulitin nyo. Hanggang ma-master nyo. Ganyan tayo dito. Sir, pwede ba Punta na tayo sa basic na. Sir, Basic tanong, na sir. yung tanong. Tanong. Sino yun? Ano nangyari? Wala. Okay, Sir, ano title? mag-discuss na po, sir, book 1, sir. Ano? Hindi ka na po mag-discuss ng book 1. Yung book 1 nyo kasi nag-send na ako ng recorded sa book 1 sa Telegram nyo. Check nyo, scroll up kayo. Yun na yun. Pati sa set A nyo. Di ba sa set A nyo, kompleto na kasi wala na akong di-discuss. Lahat nandun na. Kumbaga, sayang oras. Yung tingnan nyo sa set A, tsaka may send na ako. Ito. Kailangan talaga nyo yung book 1 bago tayo mag-book 2 eh. Ito. Sir, tanong sir. Ito mga pati, ito. Wait lang. Diba sa GC nyo na yan, scroll kayo, yan na yung book 1. Dalawa yung book 1 nyo, yung set A, tsaka ito sa set B, na-discuss ko na yan. Panoorin nyo na lang. Recorded na siya. Kasi, yun, wala na. Ulit-ulit na lang, mag-discuss pa ako, yun na yun. Sa set A nyo pa lang, himay na eh. Anyway, sa set A nyo pa lang, kaya nyo lang makapasa sa cell G. Ito, mga dagdag na lang to. Ano na lang to, pang pulido na lang natin. O, tanong pa. Sino may tanong ko kanina? Sino yun? Sir, di-discuss mo ba yung sa TOS na ito, sir? Yung last song, yung mga RA, sir? Mga special loss plus, sir? Madi-discuss ba natin? Oo, sir. Discuss mo. Yung mga firearms, sir? Mga torture, money laundering, sir? Leasing. Na-discuss natin yan sa CDI, buddy. Halo sa CDI. Tingnan nyo sa... Baga, yung mga, diba, may mga other friends doon, yung mga money laundering, mga firearms. Tingnan nyo sa set A, CDI. Na-discuss ko yan doon. Sir, thank you, sir. Yung na-discuss ko yan sa... Tingnan nyo sa set A. Ito ba mga buddy, bago kayo mag-board exam, tapusin nyo yung set A, set B. At tapusin yung set A, set B. Yung set C natin na ibang lecture, ano na lang yun? Depende sa inyo. Ano lang, supplementary na lang. Baga kung hindi man ako na-discuss, baka ma-discuss nila. Dapat matapos yung set A at set B palagi sa board exam. Tapusin nyo lang yung set A at set B natin. Kung may time kayo, panatan nyo rin yung set C. Mura lang naman, tig-100 lang naman yun. Hindi naman yung mabigat. Okay, tapos na tayo sa title 1. Crimes against national security, basic na sa inyo yun. Kaya tanong sa inyo doon, pamigay na yun. Title 2 na tayo, Crimes against fundamental laws of the state. Ito, imayin din natin ito. Wait lang mga check ko muna yung recorded nyo kung ayos. Break mo na 10 minutes lang. Check ko kung malinis ba. Sige, sir. 10 minutes break mo na. Mamaya hindi pala tumayo.